Nanay na mag-isang nag-alaga sa akin, hindi pa man ako nagkakaroon ng muwang ay matagal na kaming inabanduna ng aking ama, kaya't lumaki akong mag-isang itinaguyod ng aking ina. Pumanaw siya sa sakit sa puso at simula nung nagpaalam siya sa mundo kinuha ako sa Maynila ng nakatatanda niyang kapatid na lalaki na si Tio Bernardo at dinala ako sa Antique. Maraming nakwento sa akin si Tio Bernardo tungkol sa mga sabi-sabi sa baryo ng Sibalom na may aswang daw na nagkukubli sa may katabing sapanan. Bahay namin, hindi naman ako naniniwala nung una, hindi na ako bata, para magpadala sa takot. Meron nga po pala siyang kambal na anak sina Carlo at Diego. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako nahirapang bumuo ng magandang relasyon kasama ang dalawa ko mga pinsan. Mababait sila, gayon din ang nanay nilang si Tia Elena. Nasabi rin sa akin ang kambal yung usap-usapan tungkol sa sinasabi ni Tio Bernardo na aswang isang gabi raw nung lumabas silang dalawa kasama ang tatlong iba pang mga kaibigan upang maligo sa sapa ng Sibalom. Isang taon na ang nakararaan, binalot daw ng isa sa mga kasama nila ang lugar na malakas na sigaw ng may humila sa kanang paa nito. Paglusong niya sa tubig, dala ng takot, hindi na siya nagawang matulungan ang dalawa pa nilang mga kasama na noong mga panahong ding iyo ay nakalublob ang mga katawan sa sapa. Kumaripas ang mga ito ng takbo at hinayaang pumailalim ng tuluyan sa tubig ang kaibigan na hindi na nagpakita magmula ng gabing yon. Inis din sanang Tom, Carlo at Diego, pero pinili na rin lang nilang manatiling nakatayo sa may bato at panoorin ang kaawa-awang sinapit ng kaibigan. Dala rin ng maing takot, bakas ang pagsisisi sa tono ng kanilang pananalita habang idinedetalye ang buong pangyari. Siguro kung nasa posisyon din nila ako nung mga oras na yon, maninigas na lang din ako sa aking kinatatayuan. Matapos ang kagimbal-gimbal na insidente, agad na rumesponde ang mga tauhan sa baryo at hinanap ang bangkay ng nawawala nilang kaibigan sa nasabing sapa. Subalit ang natagpuan na lamang nila ay ang kamiseta at pantalon na huling suot nito. Hindi na nakapagtataka kung iisipin ng mga tao na baka sila lang din ang nasa likod ng sinapit ng kaibigan. Ngunit matagumpay naman nilang napatunayan na kakaibang nila lang ang may gawa anon. Salamat sa testimonya ng tumayong testigo na si Mang Dario na noong gabing iyon, galing sa pangangaso, nasilayan daw niya ang unti-unting paglublob ng buong katawan ng binata sa tubig na tilbay. May malakas na kamay na humihila rito. Mula sa ilalim narinig din niya ang paghingi nito ng pagsaklolo habang sinasabing may humihila raw sa kanang paa nito. Hindi doon natapos ang paglaganap ng pareho insidente. Dalawang dalaga ang naiulat na nawawala sa sapa nang minsang maglaba ang mga iton. Hindi naman daw kasi lubusang naniniwala ang mga ito tungkol sa sinasabing halimaw na naninirahan sa sapa, o kung tawagin nila ibantay tubig. Kumalat ang balita sa buong syudad at dinayo ng mga turista ang sapa. Dala ang kanilang kuryosidad sa tunay na kwento sa likod ng hindi lubos na maipaliwanag na kapahamak ang dulot nito. May mga sumubok na sisirit ng kailaliman ng sapa at hindi na nakakagulat na hindi na ito nakaahon pang buhay dahil doon ay ipinagbawal na ang pagbibigay ng permiso sa mga turista na magpunta sa sapa. Ilang metro lamang ang layo ng sapa mula sa bahay ni Tio Bernardo, kaya't matinding pagpapaalala niya sa amin nila Carlo at Diego na manatili na lang sa bahay kung sasapit ang gabi. 3 buwan na rin mula nang tumigil ang sunod-sunod na insidente sa sapa. Saad ni Tio Bernardo, habang ang bawat isa sa amin ay nakaupo palibot sa isang mesa upang pagsaluhan ng mga pagkaing nahain. Para sa hapunan, natuto na po siguro ang mga tao. Wala di sumusubok na pumunta roon sa ni Carlo permanente na kayang ganito. Tanong ni Diego na walang ekspresyon ng mukhayan. Ang hindi natin alam, sagot naman ni Tia Elena. Ano kaya mangyayari kung tuluyan ng walang sumunod sa huling biktima? Muling tanong ni Diego. Siguradong maglalaho na ang takot na bumabalot sa baryo, tugon ni Tio Bernardo. Hindi ang mga tao ang inaalala ko, wika ni Diego. Hindi ko maunawaan ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon, pero hindi na ako nag-abala pang magtanong. Sa isip ko'y nakawalang respeto. Kung sasabat ako sa kanila na gina ng mag-asawa, habang si Carlo naman ay napayuko na lamang ng ulo. Huwag na kayong mangamba, hindi pa siya gutom. Lalong binalot ng pagtataka ang utak ko sa sinambit ni Tio Bernardo, pero umakto akong parang walang pakialam sa kung anumang pinag-uusapan nila at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ibinaling ko ang aking tingin ang tawagin ako ni Tia Elena at binanggit ang pangalan ko. Bakit po, Tia? Tanong ko sa kanya. Kung anuman ang hindi mo maunawaan sa pinag-uusapan namin, huwag mo na lang isipin, wika ng Tia. Opo, Tia. Wala po, ay tugon ko habang pakamot-kamot sa batok. Tumango ang mag-asawa sa akin. Tanda na nasisiyahan sila sa inasal ko. Ano bang dapat na hindi ko malaman? Sa totoo lang ay naguguluhan ako. Ano ang ibig sabihin ni Diego nang sinabi niyang hindi ang mga tao ang inaalala niya? Sino ang tinutukoy ni Tio Bernardo na hindi pa gutom?
Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga katanungang gumugulo sa aking isipan kung mayroon man silang lihim na tinatago na titiyak kong hindi naman ganoong kalaking bagay mababait ang tiyo at tiyak ko gayon din ang mga pinsan ko sa loob ng ilang buwan. Kunang pamamalagi rito sa Kalomani isang beses hindi pa ako nakakapunta sa mismong sapa natatakot din ako sa maaring mangyari sa akin doon pero bigla akong napagdesisyonan na mag-imbestiga at mangalap ng ilang impormasyong baka sakaling maging daan. Sa tunay na katauhan ang nasa likod ng mga kagimbal-gimbal na insidente, kaya naman kinagabihan ng matiyak kong mahimbing nang natutulog ang dalawa kong pinsan kasama kong matulog sa isang silid palihim akong lumabas ng bahay, at maingat na sinara ang pinto, hindi na ako nag-abala pang tignan sa kabilang kwarto sina Tiyo at Tia, dahil sigurado naman na akong tulog na sila. Nang mga sandaling yon, tinahak ko ang daan patungo sa sapa dala-dala ang lamparang naglilikha ng kaunting liwanag salamat din sa sikat ng buwan. Hindi pa man ako nakakalapit sa sapa bigla kong natanaw si Tio Bernardo na nilalaro ang kaibabawan ng tubig sa sapa gamit ang kanyang mga palad parang may kinakausap siya sa ilalim nagtago ako sa likod ng malaking puno at pinakinggan ng mabuti ang sinasabi ni Tio Bernardo. Kahit wala naman akong makitang ibang tao sa paligid niya, sigurado ka bang hindi ka pa nagugutom anak tanong ni Tio Bernardo sa kung sinong hindi ko mawari anak sino ang tinatawag niyang anak gayong iniwan kong mahimbing na natutulog sina Carlo at Diego sa bahay. Wala akong sagot na narinig, ngunit nagpatuloy si Tio Bernardo. Sa pakikipag-usap sa kung kanino man hayaan mo anak kapag ubos na ang iyong lakas gagawa ako ng paraan, wala na kasing sumusubok pang tumungo mo rito sa sapa sana, habang buhay ka na lang na bata kung kailan nakukontento ka pa sa lamang loob ng hayop. Naunawaan kong sa pagtanda mo'y naghahanap na rin ang iyong katawan ng ibang putahe. Kalmadong wika ni Tio Bernardo ramdam ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko na animoy mga kabayong nagkakarera, may kinalaman ba siya sa mga nakakapagtakang insidenteng bumalot sa baryo imposible yon makatao ang tiyo ko ganon ko siya nakilala, subalit lubusan ko na nga ba talaga siyang kilala na natili akong nakatago sa likod ng malaking puno nagbabaka sakaling magpapakita. Kung sino mang tinawag na anak ni Tio Bernardo na tinitiyak kong siyang may kasalanan ng lahat ng pambibiktima rito, sa sapa ilang minuto pa ang lumipas kinuha ni Tio Bernardo ang lamparang nakalagay sa ibabaw ng bato at lumakad na patungo sa direksyon ng bahay namin maingat akong nagtago upang hindi niya ako mahuli nang masiguro kong tuluyan ang naglaho si Tio Bernardo sa lugar sinamantala ko na ang pagkakataong iyon upang mapit sa mismong sapa inilapit ko ang lampara sa ibabaw ng tubig upang mas masilayan kong mabuti ang nasa ilalim ng laki ang mga mata ko sa aking nakita dahil nakita kong nag-aaliw sa ilalim ng tubig ang isang babaeng may mahabang buhok, may mahabang buntot na parang sa isda at ang balat nito'y binabalot ng kaliskis agad akong napabalikwa sa tumakbo palayo sa sapa sa kabutihang palad ay hindi naman ako napansin ng halimaw na nakita ak sa ilalim ng tubig dahil abala itong magliwaliw sa ilalim ng sapa binilisan ko ang aking hakbang. Nang bigla akong matisod nang narating ko ang kalagitnaan ng kakahuyan, ayos ka lang ba iho? Isang pamilyar na boses ang narinig ko, maya-maya pa nakita ko si Mang Dario na naglalakad patungo sa akin at tinulungan ako nitong tumayo mula sa pagkakadapa. Anong ginagawa mo sa mga oras na ito dito tanong niya, hindi po kayo maniniwala sa nakita ko wika ako, habang hinahabol ang hininga bakas ang pagod at kaba sa aking bawat paghingal, hindi na rin ako nag-abalang tanungin si Mang Dario ng parehong tanong. Sapagkat batid ko namang mahilig siyang mga aso tuwing gabi anong ibig mong sabihin, nagtatakang tanong niyang muli bumuntong hininga muna ako, bago isinalaysay ang lahat ng nakita ko na pagdesisyonan ko po kasing tunguhin ang sapa para mangalap ng impormasyon tungkol sa mga sunod-sunod na pagkawala ng ilang residente rito sa baryo natin din pagsisimula ko, tumango-tango si Mang Dario, habang nakakunot ang noo, pero hindi pa man po ako nakakalapit sa sapa nakita ko po si Tio Bernardo mula sa medyo kalayuan meron po siyang kinakausap habang ang mga palad niya ay nasa ibabaw ng tubig tinawag niya pong anak yung kausap niya, pero wala naman po akong nakitang taong nasa paligid niya umalis po siya sa sapa lumapit po ako. Rito pinagmasdan ko yung nasa ilalim ginamit ko po yung lampara kong dala may nakita po akong babae, mahaba ang buhok, at sa ibabang parte ng katawan niya, parang buntot po ng isda, isang katawan nagulat ako sa biglang winika ni Mang Dario at hindi ko napagpatuloy pa ang paglalarawan sa halimaw na nakita ko sa maisa pa totoo nga ang kataw dagdag nito, habang nakatingin sa kawalan ano po ang kataw tanong ko sa kanya isa sila sa mga tinatawag na bantay tubig sa unang mga taon sapat pa ang
lamang loob ng hayop upang bigyan ng lakas ang kanilang mga katawan, ngunit sa araw na tumuntong sila sa edad na 18 hindi na ito sasapat pa sa pag-ipon ng lakas kung kaya kinakailangan nila ng katawan ng tao bilang pagkain ang isang katawan ng tao ay kaya silang bigyan ng pang-4 na buwan na lakas. Tugon ni Mang Dario na patango na lamang ako, sapagkat hindi ko palubusang mapaniwala ang aking sarili sa lahat ng nalaman ko, hindi naman kasi ako lumaking sanay sa mga kwento-kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang. Hindi naman uso ang mga ganon sa Maynila, pero bakit po tinawag niyong Bernardo na anak ang katao na yon? Muli kong tanong. Maaaring nilihim niya ang ikatlo nilang anak ni Elena, dahil ito ay isinumpa, subalit hindi ako sigurado rito. Taon na ang nakakalipas, mayroong usap-usapan dito sa baryo, tungkol sa isang dalagang nagngangalang Fiona, may mga haka-hakang mangkukulam ito, at kaya nitong isumpa ang kahit sino kung kanyang gugustuhin. Gayon paman maraming kalalakihan ang umibig dito dahil sa taglay nitong ganda. Isa na roon si Bernardo. Napakaswerte ng nooy binata na si Bernardo, dahil umibig din sa kanya ang dalaga. Madalas silang makitang nagliliwaliw sa may sapa, ngunit may dumating na bagong lipat na pamilya galing sa Maynila. Si Elena, ang unika iha ng pamilya, ay umibig din kay Bernardo. Sa taglay rin nitong ganda ay natuko ang binata nilisan nito si Fiona at sumama kay Elena. Nagsama ang dalawa hanggang sa ipinagbuntis ni Elena ang panganay na sana nila, subalit ang sabi ng mag-asawa ang Bernardo at Elena namatay ang bata. Sa sinapupunan ng dalaga sa parehong taon ay natagpuan si Fiona na nagbigti sa may puno malapit sa sapa kung saan sila noon madalas na nagliliwaliw ni Bernardo. Nabuntis muli si Elena at yun na nga sina Carlo at Diego ang tsismisan sa baryo. Isinumpa ni Elena ang unang anak ni na Bernardo, ngunit walang nakatitiyak kung totoong patay na nga ba ito o tinatago lamang ng mag-asawa. Mahabang pagsasalay sa inimang Dario, ang ibig niyo pong sabihin ay mayroong posibilidad na isinumpa ni Fiona ang panganay ni na Tio Bernardo at tia Elena na maging isang kataw bilang kanyang paghihigante? Tanong ko kay Mang Dario. Ganoon na nga, kaya't mag-iingat ka pagpapaalala nito. Tumango ako at nagpaalam na kay Mang Dario. Nagmadali akong bumalik sa bahay at maingat na bumalik sa silid. Sa kabutihang palad, hindi naman ako nahuli ni Tio Bernardo at pinag-isipan kong mabuti ang lahat ng sinabi ni Mang Dario. Hindi pa rin ako makapaniwalang anak ni na Tio Bernardo at tia Elena ang halimao sa likod ng mga kagimbal-gimbal na insidente sa baryo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ibabalita ko ba ito sa mga tauhan ng baryo upang tugisin ang katao-ano di mangyayari sa Tio at tiya ko na nagsilbi ko ng mga bagong magulang, pati na rin sina Carlo at Diego na tinuring ko ng mga kapatid na titiyak kong hindi nila kakayanin. Kung sakaling matugis ang katao sa sapa, 1 buwan na lang ay mawala na ang lakas nito at batid ko gagawa ng paraan sina Tio at tiya para pawiin ang pagkagutom ng anak. Isang buhay na naman ang nanakawin nila. Kinabukasan, pinilit kong hindi magpahalata tungkol sa mga nakita at nalaman ko nung isang gabi. Sabay-sabay naming pinagsaluhan ang almusal at magkakasama kami ni na Carlo at Diego na pumasok ng eskwelahan. Buong araw na gumulo sa aking isipan ang lahat ng nangyari, pero ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Subalit lumipas ang 1 buwan, hindi ako mapakalikay at kinausap ko ang kapitan ng baryo na si Kapitan Victor at pinakiusapan siyang bilinan ang lahat na huwag tumungo sa sapa at huwag nang lalabas kung gabi, at kung mas makabubuti ay kahit sa araw. Ipinakiusap ko rin na kung maaari ay huwag ipaalam na sa akin galing ang utos. Tinanong ni Kapitan kung bakit ganoon na lamang akong umusal. Ang sabi ko naman ay nanaginip akong may susunod na biktimang mawawala sa sapa at malaki ang posibilidad na isa iyong premonisyon. Napaniwala ko naman siya at ang kanyang mga tauhan sa pagsisinungaling ko dahil mahilig sa mga pamahiin ang mga tao sa baryo. Sumunod ang mga mamamayan ng baryo sa ipinagbili ng kapitan. Isang araw na isipan kong bisitahin si Mang Dario at humingi ng payo sa kung anong dapat kong gawin upang tuluyan ng matigil ang pambibiktima ng katao, at paalalahanan na rin siya na kung maaaring huwag na siyang lalabas tuwing gabi upang mangaso para na rin sa kanyang kaligtasan. Tanghali nang narating ko ang kanyang kubo kung saan siya mag-isang naninirahan. Tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Siguro itulog siya sa mga oras na ito. Sambit ko sa sarili, nilakasan ko palalo ang boses ko upang magising siya kung sakaling ang natutulog siya sa loob, pero ilang minuto na ang nakalipas ay walang sumasagot. Na pagdesisyonan kong umuwi na lang at baka pumasyal si Mang Dario sa bayan ng kinagabihan. Tumungo ako sa kakahuyan, umaasang makakasalubong ko roon si Mang Dario, pero hindi ko siya natagpuan. Dumiretso ako sa bahay niya at baka
Nagpapahinga na siya mula sa pangangaso subalit parehong sitwasyon lamang ang aking nadatnan. Tumakbo ako patungong sapa kahit pa binabalot na ako ng takot at pangamba. Pagkarating ko sa sapa, tumambad sa akin ang kulkulay itim na paboritong kamiseta ni Mang Dario na palutang-lutang sa tubig. Kusang bumagsak ang aking mga tuhod sa lupa habang pinoproseso pa rin ng utak ko ang nangyari. Ilang minuto rin akong nakatiti. Sa kawalan nang may marinig akong mangyapak ng paa na animoy patungo sa aking direksyon. Nang lumingon ako sa aking likuran, nakita ko si Tio Bernardo na walang ekspresyon ng mukha. Agad akong tumayo at humakbang paatras. Lumakad naman siya ng mabilis papalapit sa akin at mahigpit akong hinawakan sa aking balikat. Anong ginagawa mo rito? Usisa nito. Hindi ko matanggap ang katotohanang kasabwat kayo sa isang hali. Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin nang tumama ang kamao nito sa aking kanang pisngi na dahilan upang matumba ako sa lupa. Tama nga ang hinala ko na matagal mo nang alam, pangisi-ngisi nitong sabi habang ako na may nanatili sa lupa at pinupunasan ang sugat sa labi gamit ang likod ng aking palad dulot ng kanyang biglaang pagsuntok. Maya-maya pa umahon sa tubig ang isang babaeng may mahabang buhok at may kulay asul na ng isda. Pumosisyon nito ng upo sa may bato. Mas nakakatakot ang itsura nito ngayon kumpara noong gabing una ko siyang nakita sa ilalim ng tubig. Mababakas ang galit sa mukha nito at mas lalo pang nagpakaba sa aking dibdib. Ititigan ako nito ng malalim. Animo ihanda na akong sunggaban na numang oras na isin ko mang tumakbo. Subalit hindi ako makagalaw sa takot. Lumapit sa kanya si Tio Bernardo at kalmado kinausap ang kataw. Huwag kang mag-alala anak, hindi siya kaaway. Hindi mo ba nakikilala ang kanyang amoy na kapareho ng sa kamiseta niyang dinala ko rito noon? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo'y alalahanin mo ang amoy na yon upang makilala mo siya mula sa ibang tao? Kaya pala, kahit anong gawin kong paglapit sa sapa, hindi ako ginagambala ng katao dahil pinaalalahanan siya ni Tio Bernardo sa pamamagitan ng aking natural na amoy. Lihis sa aking kaalaman na malakas pala ang pang-amoy ng mga katao. Ibinaling muli sa akin ni Tio Bernardo ang kanyang atensyon. Binalaan niya akong huwag magsasalita tungkol sa mga nalalaman ko at bumalik na ako ng Maynila kung hindi ko nais pang manirahan sa poder niya. Kinabukasan din ay napagpasyahan ko ng lisanin ng baryo para bumalik sa Maynila. Gayon na lamang ang pagtataka ng kambal at ni Tia Elena at ng mga tao sa baryo kung bakit biglaan ang aking desisyon. Subalit hindi na ako nag-abala pang ipaliwanag ang dahilan at nanatiling si Tio Bernardo lamang ang nakakaalam. Nung araw ding iyon, wala pang nakakapansin sa pagkawala ni Mang Dario dahil wala namang pamilyang naghahanap sa kanya. Makasarili man kong iisipin, hinayaan kong ang mga taga-baryo na lamang ang makatuklas ng lihim nila Tio Bernardo. Nanggaling din kay Tio Bernardo na totoo nga ang haka-hakang ang dati niyang kasintahan na si Fiona ang may kagagawan sa pagkakaroon nila ni Tia Elena ng isang kataw na anak. Sinad-araw nito na maging isa sa mga bantay tubig ang una nilang anak upang sa tuwing bibisita si Tio Bernardo sa sapa ay babalik sa kanyang mga alaala ang mga panahong madalas silang magtagpo ng noong dalagang si Fiona doon sa sapa. Noong nakabalik na ako sa Maynila, madalas akong magpadala ng sulat kay Kapitan Victor upang makasagap ng balita ukol sa kasalukuyang kondisyon ng baryo. Nung unang buwan, tumugon siya sa pamamagitan din ng pagpapadala ng sulat at ang sabi niya ay wala namang naiulat na mayroong nawawala sa sapa sa buwan na iyon maliban sa pagkawala ni Mang Dario. Subalit lumipas ang 3 buwan, isang nakagigimbal na balita ang aking natanggap mula kay Kapitan Victor. Ang sabi niya ay nawawala ang Tio Bernardo at Tia Elena ko, pati na rin ang kamba nilang anak na sina Carlo at Diego. Isang linggo na umano itong hindi matagpuan ng mga taga-baryo. Kapag binibisita ang bahay nila at ni Isay, walang nakakita sa mga ito. Malakas ang kutob nilang may koneksyon ang kanilang pagkawala sa misteryosong sapa. Marahil nga isinuko na nila ang kanilang mga sarili pagkatapos ng hindi mabilang na buhay na kanilang kinitil. 1 taon din nilang sinubukang pagsilbihan ng kataw sa sapa na sarili nilang dugo at kung tutuusin ay sarili ko ring dugo. Tao pa rin sila na nakararamdam ng konsyensya sa kabila ng kanilang kasindak-sindak na mga lihim. Lumipas ang mga araw, hindi na nasundan pa ang pambibiktima sa sapa. Magmula noon, marahil sa tinaga tagal-tagal na wala ng pagkukunan ng kataw ng lakas, ay kasama nitong naglaho ang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Ako po si Miguel ang inyong kaistorya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Pablo. Taong 1996 nang makilala ko si Gabriel. Hindi niya totoong pangalan. Bagamat nagkakapareho lamang ang aming mga edad, hindi ko inaasahang makakasundo ko ito nung una sapagkat bagong lipat lamang sila ng kanyang mga magulang sa baro at siya yung tipong tahimik lang na hindi namamansin
Kapag nag-care ang aming mga landas, gusto ko siyang kaibiganin dahil nakikita kong matino siyang tao sa kasamaang palad. Po ay napabarkada ako sa masasamang impluwensya. Natuto akong manigarilyo at uminom, puro din laro ang inaatupag ko noon, kaya napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Akala ko'y parte ng pagbibinata ang bisyo, at akala ko po noon ay ganoon ang definisyon ng realidad. Hindi naman ako ganito. Nung buhay pa si Itay, takot kasi ako sa kanya, kaya hindi ako makagawa ng mga kalokohan, pero nung mamatay siya, dahil sa sakit sa puso at sinanay na lang ang bumubuhay sa amin ang tatlo kong mga nakababatang mga kapatid sa pamamagitan ng paglalako ng mga kakanin, nagkaroon ako ng kalayaan sa mga bagay-bagay. Hindi kasi katulad ni Itay, si Inay ay mahilig lamang manermon, pero hindi niya ako kayang saktan ng pisikal. Alam mo, mas mabuti pa kung ang pinipili mong mga barkada yung mga katulad ni Gabriel. Walang bisyo at palagi pang nasa bahay, hindi katulad mong puro katambay kung saan-saan. Kasama yang ang mga basag ulo mong kaibigan. Yan po ang paulit-ulit na sermon sa akin ni Inay. May punto naman siya, yun nga lang ang ikinaiinis ng ulo ko ay yung palagian niyang pagkukumpara sa amin ni Gabriel. Sa totoo nga lang, gusto ko nang kumalas mula sa mga barkada ko. Natauhan na rin kasi ako't napagtanto kong wala nga silang magandang maidudulot sa buhay ko dahil din sa kanila. Hindi ko mabihag-bihag ang mga babaeng nililigawan ko dahil nga kilala akong basag ulo at barumbado sa aming lugar. Nais ko di wakasan ang ganitong perspektibo sa akin ng mga tao, pero sa isip-isip ko po, hayaan ko na lang siguro kahit pa naman ano pagbabago ang gawin ko, huhusgahan pa rin nila ako ukol sa dati kong pagkatao. Katulad na lang lamang ng panghusga nila sa bagong lipat na pamilya, ang pamilya ni Gabriel. Wala kasing hilig sa pakikipagsalamuha ang mga ito. Kung madadaanan mo sila'y tititigan ka lamang ng malalim, kaya't ang hinala ng mga taga-baryo ay may tinatagong madilim na lihim ang pamilya. Dumagdag pa ang mga chismis tungkol umano sa tila ba hindi pagtanda ng mag-asawa, gayong nasa 18 na ang kanilang uniko iho na si Gabriel. Samantalang sila'y mukhang 30 lang kung susukatin ang edad base sa pisikal na anyo. Ang sabi ko sa sarili ko noon, normal lang namang mukhang bata pa rin ang isang tao sa kabila ng kanyang edad, basta ba inaalagaan ito ng husto ang sarili. Mapapailing-iling na lang nga po ako sa tuwing maririnig kong nag-uusap-usap ang mga tsismosong linang sa baryo. Sa isip ko'y puno lang sila ng inggit sa katawan. Buti na nga lang po ay hindi nakikisali sa mga ganoong usapan si Inay. Salungat din siya sa mga laban sa pamilya. Dati ay palagi lang kaming nagkakasalubong ni Gabriel sa pasilyo ng eskwelahan. Ni hindi ako nito nililingon at ni minsan ay hindi ko siya nakitang may kasamang kaibigan. Palagi lamang itong tahimik at nakayuko ang ulo, kaya't naging tampulan ito ng tukso ng iba pa naming mga kaklaseng basag ulo rin. Hindi naman pumapalag ang kawawang binata at nais ko man siyang tulungan. Wala akong ibang magawa kung hindi ang pagmasdan siya habang nagpapaalila at pinagtatawanan ng iba pang mga estudyante. Kasama na roon ang mga barkada kong masayang pinapanood kung paano gawing paksa ng pangisuto at katatawanan si Gabriel. Ang akala ko po'y walang kakaharapin na karma yung mga tarantadong estudyanteng pinagkaisahan si Gabriel. Subalit ikinagulantang ng lahat ang sunod-sunod na pagkakaroon ng mga ito ng pambihirang mga karamdaman tulad ng walang tigil na pananakit ng tiyan, pagsusuka, at dumating pa sa puntong hindi na sila makagalaw. Balita ko po'y ilan sa kanila ang ipinadalang nakatukla sa sanhi ng kanilang kahindik-hindik na sinapit, at ang mas malala pa kahit naresetahan na ang mga ito ng gamot, hindi pa rin sila gumagaling. Isa sa mga butihing guro namin ay si Ginang Santos. Nagtuturo ito sa asignaturang agham, at bagamat isa siyang masugid na tagasunod ng siyensya kung saan hindi itinuturing na katotohanan ng isang bagay kung walang konkretong ebidensya, nadiskubre naming naniniwala siya sa mga himala at kapangyarihan na nananatiling metolohiya. Para sa karamihan, mayroon siyang malawak na kaalaman sa larangan ng panggagamot gamit ang herbal na mga sangkap. Mayroon din umano siyang kakayahang tukuyin ang natural na sasasumpa ng kulam o barang. Narinig ko ang tungkol sa pagbisita niya sa mga estudyanteng dumanas ng pambihirang mga karamdaman at pinatotohanan umano niya ang haka-hakang na barang ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya nagbanggit ng pangalan ukol sa posibleng nasa likod nito. Magmula po noon, wala ang nagtangkang lumapit kay Gabriel, pagkat malakas ang hinala nilang ang lalaki ang may kagagawan sa likod ng karmang sinapit ng mga estudyante. Nagsimula na rin pong mamuo sa akin ang takot laban kay Gabriel. Napagtanto kong siguro may totoo ang usap-usapan sa baryo, pero hindi ko inaakalang magiging malapit kami sa isa't isa. Si Maria, hindi niya totoong pangalan, ang babaeng pinakahinahangaan ko sa lahat. Sino
Ba naman ang hindi mahuhulog sa taglay nitong talino at ganda, dumagdag pa ang mga kilos nitong hindi makabasag pinggan, batid kong hindi ako nararapat sa kanya, subalit labis-labis ang pagkagusto ko rito, kung kaya't naglakas loob akong ligawan siya. Kahit pa mababang porsyento lang ang aking pag-asa nang makasalubong ko ito sa pasilyo ng eskwelahan, ay agad kong tinawag ang atensyon nito, bitbit ang isang bungkos ng rosas, at munting kahon ng tsokolate, matapang kong ipinahayag ang aking nararamdaman. Subalit katulad ng inaasahan, ipinaalam nitong hindi niya kayang suklian ang aking paghanga sa kanya. Humingi siya ng paumanhin, kasabay ng pag-aming 3 araw na silang magkarelasyon ng isa sa mga kaibigan kong si Jose. Binalot ako ng galit nang marinig ang revelasyong ito. Matagal nang alam ni Jose ang tungkol sa lihim na paghanga ko kay Maria. Nagpakita pa nga ito ng suporta noon, kaya't hindi ko inaasahang magagawa niyang pormahan ang dalaga sa kabutihang palad. Walang ibang nakasaksi sa pambabasted. Sa akin itinapon ko ang bungkos ng bulaklak sa basurahan at pinamigay ko na lamang din ang tsokolate. Mangyak-ngyak kong tinahak ang daan patungo sa likuran ng aming eskwelahan, kung saan may malaking puno roon na nagsisilbing lilim mula sa sikat ng araw. Umupo ako sa ilalim ng puno at nilanghap ang masarap na simoy ng hangin. Walang ibang madalas na tumatambay doon kung hindi ako, kaya't solo ko ang lugar. Habang nagmamasid sa kawalan, bigla akong nagulat ng isang hindi pamilyar na boses ang aking narinig. Traidor pala yang kaibigan mo usal ng boses nang lingunin ko ang aking likuran upang kumpirmahin kung sino ang nagura nito. Hindi ko inaasahang si Gabriel ang tatambad sa aking mga mata. Madalang lamang po kasi kung maririnig ko ito magsalita, kaya't hindi pamilyar sa akin ang boses niya. Ipinagtaka ko rin ang biglaan niyang paglapit sa akin na dati ay hindi niya naman ginagawa. Kahit pa magkapit-bahay lamang kami, nasaksihan mo ang pambabasted sa akin ni Maria. Tanong ko rito. Tumugo naman siya sa pamamagitan ng pagtango. Umingisi pa ito na animoy ng uyam. Sa sandaling yon ay bahagyang lumitaw ang isa pang bahagi ng kanyang pagkatao, na salungat sa kung paano siya kumilos sa harap ng marami. Umupo ito sa aking tabi at nag-us na handa niya raw akong tulungan upang gantihan ang kaibigan kong si Jose. Dahil sa pagtatraidor nito, tinapik-tapik pa nito ang balikat ko at tumitig ng mariin na animoy isinasa ilalim ako sa hypnotism. Binalot ng maikling katahimikan ng paligid. Sa kabila ng pagdadalawang isip, hindi ako nakumbinsi. Batid kong hindi maganda ang pinaplano niya. Kung sakali, salamat na lang, tugon ko at saka umalis. Ngunit hindi na mawaglit-waglit sa isipan ko ang unang beses na pag-uusap naming iyon ni Gabriel. Sa tuwing nakikita ko ring magkasama sina Maria at Jose, unti-unti kong napagpasyahang tanggapin ang tulong na inaalok ng lalaki. Kahit pa hindi nalingid sa aking kaalaman na ito'y mapanlin lang ito, pero nasa loob pala ang kulo. Kaya't isang araw kinausap ko siya ng pribado at sinabing pumapayag na ako sa alok niyang tulong. Ang sabi naman niya ay ang dapat ko lamang daw na gawin ay kumuha ng isang hibla ng buhok ni Jose, pagkatapos ay ibigay ito sa kanya. Kasabay rin ito ang pag-amin niya na pamilya sila ng mambabarang at kung isa raw ako sa mga naniniwalang siya ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkakaroon ng pambihirang karamdaman ng mga estudyanteng nanukso sa kanya. Hindi raw ako nagkakamali, bagamat ang mga magulang niya umano ang nagsagawa ng pambabarang, sapagkat nagsisimula pa lamang daw siyang mag-aral sa ganoong larangan. Nagbigay pa ito ng babala na kalahating porsyento lamang umano ang tansang magkaroon ng bisa ang pambabarang niya kay Jose, sapagkat hindi pa siya veterano pagdating sa mga ganito, at ang malala pa, mayroon na nung posibilidad na bumalik sa akin ng barang kung magkamali siya sa pagsasagawa ng ritual. Sa kabila nito, nagtiwala ako sa kanya. Binaliwala ko na rin ang samahang binuo namin ni Jose. Dahil labis akong natukso ni Gabriel, malaki rin ang galit ko rito. Dahil sa pagtatraidor nito, nung sumunod na araw inanyayahan ko ang mga kaibigan kong uminom, kasama na roon si Jose pakunwari kung iniinom ang alak sa baso, ngunit ang totoo ay palihim ko itong itinatapon sa ilalim ng mesa. Kapag hindi sila nakatingin, naghahanap kasi ako ng tiyempong makatulog silang lahat sa sobrang san, at magkaroon ako ng pagkakataong kumuha ng hibla ng buhok mula kay Jose. Nang walang nakapapansin, ilang sandali pa paisa-isa nang bumabagsak ang mga ulo nila sa mesa, hanggang sa hindi na rin kinaya ni Jose ang labis na kalasingan at nakaidlip na nga ito. Habang wala ito sa wisyo, sinamantala ko na ang oportunidad at kinuhanan siya ng buhok. Sinilid ko ito sa isang silopin at maingat na binulsa. Kinabukasan, akong nakipagkita kay Gabriel sa likod ng aming eskwelahan. Iniabot ko sa kanya ang hibla ng buhok ni Jose na nakasilid sa silpain. Binilinan niya akong huwag magpapakasaya. Tumang-ango naman ako at nagsabing naunawaan ko. Buong gabing gumulo sa aking isipan ang binitawan kong desisyon ukol sa paghihigante kay Jose. Naroon din ang takot at pangamba na baka bumalik sa akin ng parusa, subalit
Dala ng galit at puot nanindigan ako sa aking pasya, hinintay ko ang pagsapit ng umaga at nagmamadali akong pumasok ng eskwelahan upang sumagap ng impormasyon patungkol sa kalagayan ni Jose. Nang makarating na nga ako'y agad kong hinanap ang presensya nito, pero umaasa akong hindi ko siya makikita dahil nga nakaratay na ito sa bahay nila dulot ng pambabarang na isinigawa ni Gabriel. Ngunit nagulantang ako nang mula sa hindi kalayuan nasilayan ko itong kinakaway ang kanyang kanang kamay habang naglalakad papalapit sa aking direksyon. Nakangiti pa ito at tinapik-tapik ako sa balikat at nagbiro, may hangover pa siya dahil sa inuman namin pa. Kunwari akong natatawa sa mga pabiro niyang turan, ngunit sa loob ko'y hindi ako nagagalak na muli siyang masilayan. Noong araw na yon, hindi ko nakita si Gabriel. Hindi siya pumasok. Nais ko sanang itanong sa kanya kung bakit hindi pa rin umiepekto ang pambabarang kay Jose. Hindi ko rin siya nadatnan sa labas ng bahay nila. Siguro nga sinadya niyang hindi magpakita sa akin hanggang sa noong kinagabihan habang nasa loob ako ng aking silid ay akma na sanang ipipikit ko ang aking mga mata para matulog. Nakaramdam ako ng marahang paghilab ng aking tiyan at habang tumatagal mas lalo sumasakit ang loob ng sikmura ko. Nagsimula rin akong sumuka ng dugo, tila rin ba ay pati lalamunan ko'y pinagkaitan na ng lakas, kaya't hindi ako makasigaw upang humingi ng tulong. Mahinang mga ungol at halinghing lamang ang lumalabas sa aking bibig. Dahil nga hindi ko na maigalaw ng maayos ang aking katawan, aksidente akong nahulog mula sa aking higaan, dahilan upang maglikha ito ng malakas na kalabog na pumukaw ng atensyon ng aking inay at mga kapatid. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa patungo sa aking silid. Anong nangyayari sa'yo, anak? Tanong ni inay habang mulit-muli ang pagkatok sa pinto, at buti na lamang ay nangyaring sira ang kandado ng pintuan ng aking silid, kaya't nang hindi ako tumugon kay inay ay voluntaryo na nitong binuksan ng pinto at nadat na ng dugong nagkalat sa sahig na tumagas mula sa aking bibig. Patuloy pa rin ako sa pamimilipit sa sakit ng aking tiyan. Nag-aalalang binili na ni inay ang aking mga kapatid na tawagin ang kapitbahay naming si Mang Felix na nagmamay-ari ng tricycle upang ihatid ako sa pinakamalapit na ospital. Habang hinihintay ang aking mga kapatid, paulit-ulit akong tinatanong ni inay kung paano ako napunta sa ganoong sitwasyon, subalit hindi ako makapagbitaw ng isang salita. Maya-maya pa ay naririnig ko na ang pagtawag ni Mang Felix kay inay. Inalalayan ako ni Mang Felix sa pagsakay sa kanyang tricycle at kasama si inay bumiyahe kami patungo sa pinakamalapit na ospital. Hinihiling ko na lamang na mawalan ako ng malay upang kahit papaano'y matakasan ko ang pananakit ng buo kong katawan, ngunit nanatili akong gising ang diwa at paunti-unting nakakaya ng labanan ng pagsusuka ng dugo. 1-0 minuto ang aming binyahe bago makarating sa ospital na suriin ang aking kondisyon. Wala silang makitang posibleng sanhi ng aking karamdaman. Binigyan din ako ng mga gamot, ngunit hindi naglaho ang pananakit ng tiyan. Iniuwi ako ni inay sa bahay at iminungkahi ang aming mga kapitbahay na ipagamot ako sa isang mananambal dahil malaki ang posibilidad na ang sinapit ko ay hindi isang natural na sakit lamang. Bagos sumpa ito galing umano sa isang mambabarang. Nagkalat muli ang mga sospetsa laban sa lihim ng bagong lipat na pamilya sa aming baryo ko. Makapagsasalita lamang ako'y nais ko itong patotohanan. Umabot kay Ginang Santos ang balita tungkol sa aking kalagayan. Dumayo ito sa baryo upang ako'y suriin. Hindi na ako nasurpresa nang isiwalat nitong dulot nga ng itim na salamanca ang aking sinapit. Pinainom ako ng ginang ng katas mula sa pinakuluang herbal ng mga sangkap bilang paunang lunas sa aking karamdaman. Ang sabi niya iaabot ng humigit kumulang 3 araw bago ako tuluyang gumaling. Nagpasalamat naman si inay sa tulong ng aking guro nung mga panahong yon. Ay unti-unti nang naniniwala si inay na totoo ang mga haka-haka tungkol sa pamilya ni Gabriel Lee. Magmula nung dumating ang pamilya sa lugar, saka lamang umano nasangkot ang aming baryo sa mga usaping pambaba. 3 sumunod na araw ay patuloy ko pa ring pinagdusahan ng bunga ng pagsang-ayon ko sa alok na tulong ni Gabriel ukol sa paghihiganti ko kay Jose. Nang tuluyan akong gumaling at sa wakas ay bumalik na rin ang kakayahan kong makapagsalita at gumalaw ng maayos, kinausap ko si Gabriel na nooy nakasalubong ko sa pasilyo ng aming eskwelahan. Inanyayahan ko ito sa isang pribadong pag-uusap. Pangising-isilang ito nang tanungin ko siya kung anong nangyari. Nakakuha ako ng kagalakan mula sa panlilinlang ng mga mangmang na katulad mo, tugon nito, at tinapik-tapik ako sa balikat bago lumakad palayo. Bagamat nais ko siyang paulanan ng suntok, wala na akong nagawa. Pinalipas na lamang ang galit sa aking dibdib na pagtanto kong hindi na dapat ako nagtiwala pa sa mga katulad niyang kampo ng kadiliman. Kinalimutan ko na nga rin po pala ang galit ko kay Jose at pinili ko na
lang na sumabay sa agos ng kapalaran isang gabi noon hating gabi na nang mapagpasyahan kong umuwi, dahil katulad ng nakasanayan, nagkayayaan ang mga kaibigan kong tumambay at uminom, hindi ko na po noon lubos na matandaan ang buong kaganapan ng gabing iyon dahil sa matinding kalasingan, ngunit ang kwento sa akin ng isa sa aking mga kapatid pinagbabato ko ang bunggalong tahanan ni na Gabriel na tamaan, para umano ang bintana nilang dis salamin pinagtatawag ko raw ang pamilya at tinawag silang kamponan. Kadiliman pilit umano ako kung inawat ng aking mga kapatid, ngunit hindi ako nagpapigil at nagpatuloy sa pangar sa kabila nito, hindi raw nagpakita ang pamilya ni Gabriel na animoy pinagsa walang bahala lamang ang hatid kong gulo pati si inay ay. Sinubukan akong awatin hanggang sa bigla na lamang itong natumba sa lupa at katulad ng nung dinanas ko'y nagsusuka ito ng dugo doon lamang ako bumalik sa ulirat at inalalayan si inay sa pagtayo naglulupasay si inay. Naanimoy mayroong hindi maaninag na kamay ang sumasakal sa kanyang liig, bibilin ko pa lamang sana ang mga kapatid kong tumawag ng saklolo nang manigas si inay sa kanyang posisyon at hindi na gumalaw na tigil ang pagsusuka niya ng malagkit na pulang. Mga likido kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata na hindi na namulat pa nagsisisigaw ang mga kapatid ko, habang sinusuri ko ang pulsuhan ni inay nagsimula na rin akong makiisa sa paghiyaw at pagtangis ng aking mga kapatid nang madiskubre ko. Wala na ang aming ina gayunpaman hindi lubos na masisisi ang paratang sa pamilya ni Gabriel ukol sa pagkamatay ni inay dahil para sa mga otoridad ay isang metolohiya lamang ang anumang uri ng itim na salamanca ang sabi ng Ginang Santos. Napakamakapangyarihan daw umano talaga ng barang at nararapat umanong mag-ingat ng lubos sa mga taong may ganitong uri ng kapangyarihan dahil sila mapanlinlang at maaari nilang piliing kumitil ng buhay o kaya na may pagdanas ng mahabang panahon ang kanilang mga biktima. Ang pagkawala ni inay ay nag-iwan sa amin ng malubhang sugat na hanggang ngayon po hindi pa rin naghihilom kung sana lamang ay sinunod ko ang kanyang mga pangaral, hindi ko sana matututunan ang magpakalunod sa puot at galit na siyang dahilan kung bakit nangyari ang mga kagimbal-gimbal na mga insidenteng dinanas ko mula sa nakaraan, mula di maging ulilang lubos kami ng aking 3 pang mga mababatang kapatid. Tinulungan ako ni Ginang Santos na makapasok bilang janitor sa aming eskwelahan upang matustusan ko ang aking pag-aaral at ng aking mga kapatid. Bukod dito pinasok ko rin ang iba pang trabaho upang magkaroon ng sapat na pera para sa pagkain namin araw-araw. Umalis na rin kami sa dating baryo kung saan naninirahan ang pamilya ni Gabriel at nakituloy kami sa nakatatandang kapatid ni inay mula sa hindi naman kalayo ang bayan. Isang buwan nang lumipas kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Gabriel at ng mga magulang nito. Sinunog umano ang bahay ng mga ito dahilan upang matupok ang kanilang mga katawan ng naglalagablab na apoy. Hindi nahuli ng mga otoridad ang suspect sa likod ng krimen, pero malakas ang kutob kong isa yon sa mga biktima ng pamilya. Wala rin namang umako sa mga bangkay ng pamilya ni Walang nakiramay sa kanilang pagkawala. Magmula po noon ipinagtaka ko ang palagi ang pagtangis tuwing gabi ng 17 anyos kong kapatid na